Noong dekada 70 hanggang 80, nabalot ang takot ang Pilipinas ayon sa pamamalakad ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos. At sa ilalim ng mga batas militar, maraming pinatahimik at napahirapan ng walang dahilan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, maraming puso ang lumalaban para sa katotohanan. Kamay, baka kung ano gawin nila sa atin pag nakita nila tayo. Paano tayo makakauwi niya? Magkapay niya lang sila. Baka makaalis na rin tayo pag lumalaban sila. Wala ka ba naririnig? May sabi ko. Meron ba? Baka pagod ka lang. Wait nga lang, sisilipin ko. Saan kayo pupunta? Huwag niyo na subukan tumakbo. Isa lang din kalalagay niyo. Ang sasama niyo talaga! Handa kayo pumatay para lang sa presidente niyo! Ubayaw mo na. Ubayaw mo na sa makalaya. Ubayaw mo na tayo. Ginoong Presidente, sa inyong palagay, tama po ba ang inyong naging paghatol? Wala na tayong kalayaan, kahit salita, bawal na! Wala na tayong kalayaan! Kahit salita, bawal na! Panginoon, gabayan mo ang aming bayan. Ibalik mo ang liwanag sa aming mga puso. Noong Agosto 21, 1983, bumalik sa bansa ang dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. matapos ang ilang taong pagpapagamot sa Amerika. Now if he says that he wants to come back here, sure, by all means, I will go back because I think I'm innocent. And if Mr. Marcos would like to shoot me on that basis, so be it. Maybe there's a real assassination group that they're trying to scare me. I've ordered the arrest of those directly involved in the conspiracy to overthrow our duly constituted government by violence and subversion. What can one man do? I have no army, I have no following, I have no money. I only have my indomitable spirit. They're watching me. They're following all my steps. The rumor in Manila is that I'm taking the private jet of Enrique. Before he left, sabi ko, can you tell me what possible scenarios there will be? The last thing he said was, but if they make a mistake and they have me killed, then that's the best thing that will happen to me because I've always wanted to die for our country. Sa mga sumunod na taon, unti-unting lumakas ang pananawagan para sa pagbabago. At sa pagkakataong iyon, may isang babae ang lumabas upang manindigan. Siya ay si Corazon Cory Aquino. Ninoy, wala ka na pero naririnig ko pa rin ang tinig mo. Ang tapang mo, ang pagmamahal mo sa bayan, hindi ko hayaang mamatay kasama mo. Kung ito ang hiling ng Diyos, ako ang magpapatuloy ng laban. I understand the opposition has been asking for an election. In answer to their request, I announce that I am ready to call a snap election. Mga kapatid, tayo na sa EDSA. Samahan natin si Ramos at Enrique. Ipagtanggol natin ang ating bayan sa mapayapang paraan. Anak, magtatag tayo. Ito na ata sa loob ng Diyos sa mata natin kung tiis. Opo, Inay. Matagal na tayong pinagkakaitan mga kasama. Pero ngayon, tayo naman. Para kay Ninoy, para kay Cory, at para sa bayan. Oo, tara, sa akin kayo sumabay. Pakita natin na kaya tayo tumindig kahit tayo ay kabataan. Tama na! Sobra na! Balikan na! Cory! 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 Marcos! Layas! Marcos! Tama na! Palitan na! Sobra na! Cory! Cory! Mga Pilipino, kayo ba ilaban sa akin? Oo! Para sa kalayaan! Cory!
Cory! Cory! Cory! Sa loob ng 4 na araw, Pebrero 22 hanggang 25, sa taong 1986, naganap ang pinakamapayapang revolusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa EDSA, ang dasal ay siyang naging sandata at ang pagkakaisa ay naging tagumpay. Raise your right hand and repeat after me your oath of office. I, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Ayan ko, tapos na ang gabi ng kadiliman. Ngayon, simula na ng liwanag ng pagbabago. Ako ay inyong lingkod at sa tulong ng Diyos, muli nating itatayo ang ating bayan. Gamit ng lahat. Ang ating laban ay hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kapakanan at sa kapayapaan ng ating mga anak. Bigyan mo pa ako ng lakas na ituloy ito. Hindi ko kayang mag-isa, pero alam kong nandito ka. Ngunit hindi doon natapos ang laban sa EDSA. Sa kanyang 6 na taong termino, hinarap ni Cory Aquino ang iba't ibang hamon. Mga kudeta, kahirapan at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. We shall not entertain any offer to negotiate from those who have so shamelessly betrayed the solemn oath of a soldier to defend the Constitution. We leave them with 2 choices, to surrender or die. Noong taong 1972, natapos ang kanyang termino. At sa unang pagkakataon, matagumpay na naipasa ang kapangyarihan sa susunod na administrasyon. Sa kabila na mawalang panahon, libo-libo mga Pilipino ang dumagsa upang magbigay-pugay kay dating Pangulong Corazon Aquino, ang babaeng nag-isag-isag ng demokrasya at pag-asa. Hindi ko siya kilala ng personal, pero nararamdaman ko ang pagmamahal niya sa ating bayan. Para siyang ina ng buong sambayanan. Kung wala si Cory, baka hindi natin naranasan ang kalayaang meron tayo ngayon. Sa totoo lang, bata pa ako ng EDSA, pero tinuruan kami ni Cory na lumaban ng may dangal, walang dahas kundi patas. Mama ko ay hindi lang namin siya pagmamayari. Ibinigay niya ang buong buhay niya para sa inyo, para sa bayan, higit pa sa kanyang sarili. Ang huling hiling niya bago siya pumikit ay magkaisa tayo bilang isang Pilipino dahil alam niya ang laban ay hindi nagtatapos sa isang tao lang, kundi nagpapatuloy sa puso ng bawat isa.